Marami palang klase ng narcissist. Ito ang mga uri at paano sila makikilala. Kapag narinig natin ang salitang narcissist, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay isang taong mayabang, laging gustong siya ang bida, at pakiramdam ay mas magaling kaysa sa lahat. Pero alam niyo ba na ayon sa mga psychologist, hindi lahat ng narcissist ay pare-pareho? May iba't ibang uri sila at may ilan pa nga na napakahirap mapansin dahil hindi sila mukhang mayabang sa unang tingin. Bago tayo magsimula, mahalagang linawin ang isang bagay. Maraming tao ang gumagamit ng salitang narcissist para ilarawan ang sino mang makasarili o mahilig sa atensyon. Pero sa psychology, iba ang pagkakaroon ng ilang narcissistic traits sa pagkakaroon ng narcissistic personality disorder o NPD. Ang NPD ay isang kondisyon na maaari lamang masuri ng lisensyadong mental health professional. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga karaniwang pattern ng ugali na iniuugnay sa narcissism at hindi ito sapat para sabihing may NPD ang isang tao. Simulan natin sa pinakakilalang uri, ang grandiose narcissist. Ito ang madalas na inilalarawan sa mga pelikula at teleserye. Mataas ang tingin nila sa sarili, gusto nilang sila ang laging hinahangaan, at madalas ay naniniwala silang espesyal sila. Gusto nilang marinig ang papuri at ayaw nilang may mas magaling sa kanila. Kapag may ibang napapansin o pinupuri, maaari silang makaramdam ng inggit o subukang ibalik ang atensyon sa kanilang sarili. Hindi ibig sabihin na lahat ng taong kumpiyansa sa sarili ay narcissist. Ang kaibahan ay ang grandiose narcissist ay madalas na naghahanap ng paghanga at maaaring hindi gaanong isaalang-alang ang nararamdaman ng ibang tao. Ang ikalawang uri ay ang vulnerable o covert narcissist. Ito ang uri na kadalasang hindi napapansin. Sa halip na maging maingay at mayabang, maaari silang mukhang mahiyain o tahimik. Pero sa loob nila, gusto rin nilang makaramdam na espesyal sila. Kapag hindi sila nabigyan ng sapat na atensyon o pagkilala, maaari silang makaramdam ng matinding sama ng loob. Madalas din silang sobrang sensitibo sa kritisismo. Kahit simpleng puna lamang, maaari nilang isipin na personal itong pag-atake. Dahil dito, mas mahirap silang makilala kaysa sa grandiose narcissist. Ang ikatlong uri ay ang communal narcissist. Sa unang tingin, tila sila ang pinakamabait na tao. Mahilig silang tumulong, mag-volunteer o gumawa ng mabubuting bagay. Pero sa ilang pagkakataon, ang pangunahing layunin nila ay hindi lamang ang makatulong, kundi ang makilala bilang pinakamabait o pinakamapagbigay. Halimbawa, maaaring gusto nilang laging malaman ng lahat ang bawat kabutihang ginagawa nila. Kapag walang pumansin o nagpasalamat, maaari silang madismaya o magalit. Siyempre, hindi ibig sabihin na lahat ng mababait na tao ay communal narcissists. Ang pagkakaiba ay kung ang pangunahing motibasyon ay paghanga at pagkilala. May isa pang uri na mas seryoso at ito ay ang malignant narcissist. Bukod sa mga narcissistic na katangian, maaari rin silang maging manipulative, mapaghiganti, at kulang sa pakikiramay sa iba. Maaari nilang gamitin ang pagsisinungaling, pananakot, o pagkontrol upang makuha ang gusto nila. Hindi lahat ng narcissist ay ganito. Pero kapag ganito ang mga ugali, mas mataas ang posibilidad na makasakit sila ng ibang tao, emosyonal man o sa ibang paraan. Sunod naman ang antagonistic narcissist. Ang mga taong ito ay gustong manalo sa halos lahat ng sitwasyon. Mahilig silang makipagkompetensya at minsan ay ibinababa nila ang ibang tao upang sila ang magmukhang pinakamahusay. Maaari silang maging palaaway sa usapan, ayaw magkamali, at hirap tanggapin kapag may mas mahusay kaysa sa kanila. Para sa kanila, ang tagumpay ng iba ay maaring magmukhang banta sa sarili nilang imahe. Ngayon, maaring itanong ninyo, bakit nagiging narcissistic ang isang tao? Hanggang ngayon, wala pang iisang sagot ang mga eksperto. Pinaniniwala ang kombinasyon ito ng genetics, personalidad,
at mga karanasan sa pagkabata at paglaki. Halimbawa, ang sobrang papuri ng walang tamang gabay o kabaliktaran, ang sobrang pagpuna at kawalan ng emotional support ay maaaring maging bahagi ng paghubog ng ilang narcissistic traits. Ngunit hindi ito nangangahulugang lahat ng taong dumaan sa ganoong karanasan ay magiging narcissist. Isa pang mahalagang tandaan ay hindi sapat ang isang ugali para matawag na narcissist ang isang tao. Halimbawa, may mga taong gustong purihin paminsan-minsan o may mga taong nagiging makasarili kapag nai-stress. Normal iyon. Ang pinagkaiba ay kung paulit-ulit na nangyayari ang mga ugali, nakaaapekto sa mga relasyon at halos walang pakialam ang tao sa epekto nito sa iba. Kung may kakilala kayong tila may ilan sa mga ugaling ito, hindi magandang agad silang lagyan ng label. Mas mabuting obserbahan ang kabuuang kilos at tandaan na ang tamang diagnosis ay ginagawa lamang ng mga profesional. Ang paggamit ng salitang narcissist sa lahat ng hindi natin kasundo ay maaaring maging hindi patas at maaaring makadagdag sa maling pag-unawa tungkol sa mental health. Kung sakaling madalas kayong makisalamuha sa isang taong may malalakas na narcissistic traits, mahalagang magkaroon ng malinaw na boundaries. Huwag matakot magsabi ng hindi kung kinakailangan. Iwasan ang walang katapusang argumento kung alam ninyong hindi naman sila bukas sa pakikinig. Protektahan ang inyong emosyonal na kalusugan at humingi ng suporta sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo kung kinakailangan. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng taong may narcissistic traits ay pare-pareho. May ilan na kayang matutong baguhin ang kanilang pag-uugali, lalo na kung handa silang kilalanin ang kanilang mga problema at humingi ng tulong. Ang pagbabago ay posible, ngunit kadalasan ay nangangailangan ito ng oras, pagsisikap at tamang suporta mula sa mga profesional. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay huwag basta-basta manghusga, batay lamang sa mga nakikita natin sa social media o sa iisang karanasan. Ang psychology ay mas komplikado kaysa sa mga simpleng label. Ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng narcissism ay makatutulong upang mas maunawaan natin ang pag-uugali ng tao, makapagtakda ng mas malusog na hangganan sa ating mga relasyon at maiwasan ang maling paghusga sa iba. Disclaimer: ang video na ito ay para sa educational purposes lamang. Hindi ito psychological diagnosis o kapalit ng payo ng lisensyadong mental health professional. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.